kasahon, tubag-tubag, sumala sa itong anda na anaran, dahil ato tinguhaon nga masabtan, sumala sa series na pagtuon sa book of Genesis. Genesis chapter 48, verse 1, taman sa 22. So, mga 11 verses rata kung magtubag-tubag tayo basa. Amen? Mayo na lang ba kay kung basa tayo tubag-tubag, at least, kasi manahon na nakabasa tayo Bible. Amen? Sige. Ako sa verse 1, ako sa verse 2, the Bible says, "And it came to pass after these things that one told Joseph, Behold, thy father is sick, and he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. And one told Jacob and said, Behold, thy son Joseph come under the tree, and Israel strengthened himself, and sat upon the bed. And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz, the land of Canaan, and blessed me. And said unto me, Behold, I will make thee fruitful, and multiply thee, and I will make of thee a multitude of people, and will leave this land to the sea, after thee for an everlasting possession. And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt, before I came unto thee in Egypt, are mine. As for Reuben and Simeon, they shall be mine. And thy issue shall have witness after them, shall be thine, and shall behold after the name of their brethren, their inheritance. As for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan, in the way when yet there was but a little way to come into Ephraim. And I buried her there in the way of Ephraim, the same is Bethlehem. And Israel beheld Joseph's sons, and said, Who are these? And Joseph said unto his father, They are my sons, whom God hath given me in this place. And he said, Bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them. Now the eyes of Israel were dim for age, so that he could not see. And he brought them near unto him, and he kissed them, and embraced them. And Israel said unto Joseph, I have not thought to see thy face, and look, God hath showed me also thy seed. And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him. And Israel stretched out his right hand, and laid it upon Ephraim's head, who was the younger, and his left hand upon Manasseh's head, gathering his hands willingly, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph and said, God before whom thy father Abraham and Isaac did walk, the God which fit me all my life, long unto this day. The angel which redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the beasts of the earth. And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him, and he held up his father's hand to remove it from Ephraim's head unto Manasseh's head. And Joseph said unto his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. And his father refused and said, I know it, my son, I know it. He also shall become evil, and he also shall be great. But truly his younger brother shall be greater than he, and his seed shall become a multitude of nations. And he blessed them that day, saying, In thee shall Israel bless, saying, God make thee as Ephraim and Manasseh. And he set Ephraim before Manasseh. And Israel said unto Joseph, Behold, I die, but God shall be with you, and bring you again into the land of
your fathers. Moreover, I have given to thee one portion of all thy brethren, which I took out of the hand of Amorites, which was worthy to my people. Ang Diyos magpagalanin siya ang pulong sa mga kapaglikod na ako sa tama, o mga ulod, o mga mata. Among ngayon nga mahan, salamat sa oportunidad na makapadayon ni Ginoo sa pag-iusa lagi sa paday sinuman aron amo kang masimba, mahala sa imong tinguha na nakapangita ka mga tao na musimba mo niya sa spirito, sa naturan. Pagkakahangyo ni siya pagpadalangin karon sa oras ng gamiton, pamakaisa sa ngalan ni Jesus Christ ang kaliwala. Ikaw sa pagka-cover ng mga Jesus ay mamilig ng buo. Naghangyo ko yung Mother Holy Spirit. Sa iyo ang isa ng mga lihok sa unod na may mong wisdom. Dili ka ka-bless ka ron. Dili ka ka-hatag ng mong panabot. Spirituhanong sa simple ng mga spirituhanong ba. Naghangyo din na ikaw magkapitin. Nagsa ka may spirituhanong kabahay. Tugutin na kay kagawasan nagalihok sa mga unang kasing-kasing puyo na ako mga magkamatutok karon sa imong mga kaanakan mahala sa imong puyo ino lambok sa ilang Kristohanong pagkapuo nakatugyan ko sa pagkagalingon dyan mo ikaw may mag-iulan ni hangyo na magkatulak sa mga magawas sa mga unang kasing-kasing na magawas ng papa mahal ako sa iyong kapiliwan. Gamita ko padayon na may mong under-shepherd mo ginawa. Salamat kayo mga inyong naman sa inyong Krisya, Ewoy. Salamat for Jesus sa inyong kahong, sa inyong hilig na dudukong na kapadayon ng lugar na mo. Salamat for Holy Spirit sa inyong ministry kumatag sa Tugianan in Jesus' name. Amen. Kalingkod mo kaliyo. Kaya mo naman yung word ng bucket list. Okay, good. Si Jacob aningatay in Genesis chapter 49, he's bedridden na. Hapit na siya mamatay dahil panahon ng gusto niya ang iyang life mo end up kaya nakita ko kinabuhi na human niya kung unsay tuyok sa Diyos nga ngano ni-exist siya sa kalibutan. Kaya pang life na naapitay klaro nga tumong. Pinabuhi na ay naakong isa. So, pagkabalo ni Joseph na si Jacob, bibigyan na, ibasa. So, niadto siya, iyahang idala iyang anak, kay gusto niya i-bless ni Jacob ang iyang mga anak. Galing, mahala sa itong nabasahan, i-bless ko ni Jacob. Then, ang pag-bless ni Jacob sa mga anak ni Joseph, so, si blessing na kung imong tanawon, murabag, magkitaan yun na mo kasagaran sa Old Testament history na ang i-bless kasagaran ang manghudi at magwang. Kabantay ka sa time ni Isaac. Actually, ang magwang is Ismael, pero si Isaac ang ihimo sa iyahang kaliwatan ang promise na may mong usa ka naso. Sa time ni Esau ni Jacob, Esau was the eldest, pero si Jacob may blessed. Sa time sa mga anak ni Jacob, the youngest is not Joseph, but though na ay mga maguwang na si Ruben, na si Simeon, pero kang Joseph, ihatag ang blessing. O bitaw na kayong tanaw, sa dihang idala ni Ephraim, idala ni Joseph si Ephraim o si Manasseh. Ang magulang si Manasseh, ang bangkot si Ephraim. Pero ang i-bless anang panahon na napod, sa right hand, ang right hand sa ni Jacob, ibutang niya sa ulo ni Ephraim.
Wa niya ibutang sa ulo ni Manasi. So, murag na switch pa. So, ang i-bless, ang kamanghuran yapon. So, all throughout the history sa Bible, usually ang Diyos, ang iyang ginapunalanginan, kanin mga somewhat like overlook ba, na pang pinipitaw, tanong murang diri, o i-direct ka nga dapat magkadawat sa panalangin. Kabantay mo sa time sa ni David. David was the youngest among sa iyang high school. Pero he was the one anointed king. So, ingon ani, ang Diyos magod, gusto niyang i-prove na dili sa pananaw, sa paagi sa tao, ang iyang panalangin mo abot. Kundi sa iyang gusto, sa iyang pagpili. Pinaagi sa gusto pagpili sa Diyos, isang pagmingon ka gusto ni mong kani, parehas na ikaw ni Joseph, kabantay ka. Pagkala na siya doon ka anak, nakabantay si Joseph na ang kamot ni Jacob nasa ulo ni Ephraim, ang right hand, o ang left hand nasa ulo ni Manasseh, yan ibalik. Di siya, bali-bali. Father, pero tanawa sa ito ba ni Jacob? Ingon si Jacob na yes, kabalo ko mabalili. Pero ang gusto sa Diyos, ang iyang i-bless ka imanggod. O na, yes, si Manasseh, may mo sa siyang naso, he will be a great nation, pero he will not be greater kay Ephraim. So, kung imong tanaw, inana ang sovereignty sa Ginoo, inana ang pagtrabaho sa Ginoo. Pero di sa dato ikadinay ang kamaturan, though God is in control, we do have a role, aning kalimutan, and that is to understand that we need to have a clear goal in direction of purpose kinabuhi. Dili na to, yes, kinahanglan atong dawakon nga gracias Ginoo ang iyang himuon nga pagpanalangin sa atong kinabuhi. Dili ta ngayon, pero abot na nato. But yet, dili siya mahimo nga wala sa tay ginasunod o ginatulong nga mga butang ang kaya na itong isara ng kalimutan. Kay mo sa may tuyo sa Diyos na mahimo sa tang mga tao na naa-assign sense of kanang responsibility, yung sense of acknowledging that we being under the grace of God, sumala sa grasyas Ginoo ang Ginoo sovereign man, pero dapat makit-an sa Diyos ang atong being responsible sa iyang sovereignty. So muna na aning panahon na Jacob is ending up his life. Murag at the end of the journey ba, mana ang iyang purpose. Matapos na. Munang iyang ipasa kang Joseph o iyang ipasa sa iyang mga anak. Kabantay mo na doctrinal interpretation kanang pag-ingon ni Jacob, kaya masama ka dito before we go through we continue on sa tuloy sa mensahe. Ingon si Jacob in verse 5, and now my two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt, before I came unto thee into Egypt, are mine. As Reuben and Simeon, they shall be mine. Pagtay na ingon si Jacob na kanin mong duwa ka anak, dili ako na ni kadapon, dili na ni imo. Kaya sila ako na ni sama kang Reuben o kang Simeon. So kung imong karon kani si Reuben o si Simeon, noon ni siya eldest o second sa mga anak ni Jacob. Ang nahitabo, Jacob is saying na ang birthright na dapat unta naa kang Reuben o kuyo kang Simeon, wala na sa ila, dili na padulong ani si mong duha ka anak, si Ephraim o si Manasseh. Kaya kung imong galing tanawon, ingon si Jacob na mahimo ni kaning duha, mahimo ni siyang sakot na ko, i-transfer na ko ang pangalan sa akong mga kaginikanan kang Abraham, kang Isaac, taman sa ako. O galing mahimo ni siyang kaliwatan ni Abraham. So kung imong tanawon, ang
Israel, ang 12 tribes, makabasa ba ka part pa sa 12 tribes, Joseph? Wala. Wala naman. Basahan ka na yung Bible. Dili part na sa 12 tribes si Joseph. Pero, ang part sa 12 tribes, sa dihang na anay, ibahin-bahin na ang promised land, 12 ka mga kaliwatan ni Abraham. Ang nabahin-bahin, apil na si Ephraim, apil si Manasseh. Apil ka ni Ephraim, double portion ang nagawatan ni Joseph, o blessed ang duha niya kaanak, kay nahimong na sila inheritance sa kaliwatan ni Abraham. Kaya kuyo ka na, tanawa, nanong 12 tribes, nanong nakamatay Levi, nanong wakan di apil, kaya mga Levi, wala sila inabot sa pagbahin-bahin sa inheritance, pero 10% sa tanan, anang 12 ka mga tribo, ilahan ng bahin. Nanuman because they are called to minister sa temple. Naa sila special task. So wala sila sa 12 na magbahin-bahin doon, pero they are part sila sa kaliwatan ni Abraham, pero sila mao minister sa temple, makadawat sila sa all the tithes of the land, ilahan ng katungod. Kaya kung dili po mubahin ang 12 ka mga tribo sa Levi, ang may tamo, dili i-bless sa Diyos ang tibuok nasod. I-curse sa Diyos ang tibuok nasod. Tungkol kay wala nila bahini ang Levi, wala nila tagain sa tithes. O, paminawa ni, importante kini nga doktrina. Bisag kung saan panimog paningkamot aning kinabuhian, bisag kung saan panimog kastar, ang timuha doon sa Diyos, mahimo kang honorable sa imong tithes. Importante kay na itudlo kina sino pagsugod palandaan pagstablisag niya sa nasod sa Israel. So, importante kayo na prinsipyo. Ayaw din na inyong kalimti. O kaya ang Diyos, mupili siya, ikaduha na mong makita niya, ang Diyos sa iyang pagkasovereign, mupili siya, kinsa iyang gustong piliyon, iyang ibutang, iyang panalalingan, o kukuha siya sa mga tao, pag gusto niyang kuhaan, ibalhin niya, kuhaan niya sa mga langit. So it means it is God that will raise you up for blessedness, and it is God that will pull you down kung pilit ka honorable niya. So, di din natin i-deny yung truth. Karoon tingnan namin eh, mubalik ka. So, si Jacob, padulong na siya mamatay. Tanawa na statement na rin sa verse 21. Iyon si Jacob, and Israel said unto Joseph, behold, I die. Awa, mamatay naman po. Okay. Mamatay naman siya. So, anong nabot na sa bucket list? Kaya ngun ani, whether you like it or not, ipakita ka sa Bible nga huwag yung mununod na tuwan ng kalibutan. Muabot yung panahon ng ubiyak ta, muabot yung panahon ng mamatay ta. Na muabot yung panahon nga ang atong kamatayon sa part ni Jacob, ang ulintahap na lang kay dugay-dugay siya ang kalibutan. Pawagya kung siya kabalo kung kanus ang ending niya. Pero siya, behold, I will die. Kita, dili siguro ka maparehas na ni Jacob sa Panginoon, wasa ka kabalo ka sa tumubya. Wasa ka kabalo ka sa tamumatay. Pero, inaangan magkasabuta nga gibutang ka ni sa Diyos niya yung kalibutan, dili tuyo sa Diyos, na ubiya ng kaani, na dili mo makakumpisa kung sa tuyo niya sa imong kinabuhi. Naamatay tuyo tanan anong eksista. Kinahanglan makabalutan, ya part ani to accomplish the purpose of God, kinahanglan naasad ni sa atong kasing-kasing being responsible nga akong sundon o akong himuon ang kabubuton sa Diyos, katulog sa Diyos na ko. Though God is sovereign, ang Ginoo ay in control, pero naatay responsibilidad
oportunidad nga muhimo sa tuyo sa Diyos sa atong kinabuhi. Kinahanglan ato ng ilhon, ato ng ilhon. Ang bucket list, so originally ang term ani kaning nganong naning bucket list, kani maningong wa na pulos kanang bitaw maabot ang panahon wa na pulos ang imong kinabuhi. Wa na pulos ang sa English na kick, sikara ng bucket, kick on the bucket. Wala yung original word ang bucket list. Pero naabot ng gitawag bucket list kay diha mo ilista o listahan na padulong naman kabamatay kung sa may mga butang na imong nasabtan aning kinabuhian o gusto nimong himuon aning kinabuhian sa kamamatay. Before ka mubiya ka, usa ka mamatay. Kanina idea, ihimo ni siya usa ka storya sa duha ka mga tibuang na kamatulod na mga cancer. Karon ang usa milyonaryo, ang usa mekaniko. Gaabot silang duha sa ospital, nagkaistoryahan na sila. Niingon dayon tong milyonaryo nga sa utaman. Biya naman yung tanging kalibutan yung utaw. Kung ako lang yung kung naakalan ko yung kapasidad para sa nimo, kanili ako gustong himuon. So, muna yung tawag, naglista siya sa iyang mga gustong himuon. Niingon sa ito mo sa, ako kauna-una anak, pero kung nagkamatsunon ako kauna-una anak, ako yung mayang himuon sa kong kinabuhi. Sa asa may maayaw, ako na mumanon, himuang ato anang himuon na kung sa'y gusto nimo makumplisa sa inyong kinabuhi. So, muna yung tawag, the bucket list. Everything was there. Gusto nila himuon. May nakasulat. Gusto sila ng skydive. Gusto sila mulipod sa ibabaw sa pyramid. Gusto sila itawagan mo kanang bungee jumping. Tanan na gusto nila himuon. Yung isulat nila, himo. Taman sila mamatay. O na siya itawag the bucket list. Karon sa spiritual ng nabahin, ingon ani. Ang kinabuhi, ang maghimong diferensya in making a living and having a life is your purpose. Amen. Nagdumiri. Unsay diferensya na buhi kaning kagutana o imuha yun na kinabuhi in kalibutana. There's a difference na buhikan ka o imuhang ikinabuhi ang kinabuhi. O sa diferensya na ang tao na ano siya'y tinuod nga kinabuhi kung ang katuyuan sa Diyos iyang nahimo. Kung wala ka na mo nahimo ang katuyuan sa Diyos, i-exist lang ka sa kalibutan. Amen. Hindi kung malang ka sa kalibutan, wala nyo ka tinuod nyo na muli sa kalibutan. Amen. Kung ito na kinakaman makasabot ang ani. Puslan man na naapatay sa isa. Kanyo, kagutan mo. If you are kabalo ka, sa kabulan ikan karon, mamatay na ka. Kung kabalo ka, bubalik ka nga kung sa kahay mga butang gusto na mong imuon, taman karon ka po. If you knew na mamatay na ka, 1 month from now, hatagan kang chance to turn back your life, ikan karon, balik. Unsa kay mo, what will be your bucket list? Unsa may mga isulat mo nga kanimo akong i-accomplish taman ko mamatay. Kanimo akong imuon taman ko mamatay. Kani akong imuon taman ko mamatay. What will be your bucket list? Unsa ka? Always remember this na ang diferensya yun sa kinabuhi ang tuyok yun. Tuyo. Ingat na
If you want to know your life's purpose, actually, it's all about what will be your life's message. Your life's purpose is what would be your life's message. Unsa may mensahe, pili mong isulti o ibilin sa kalibutan ng ibiyahe mo. What would be a message na piling mapilin nimo sa kalibutan? Ibiyahe mo. Unsa may gusto nimo na isulti sa mga tao, ibiyahe mo ang kalibutan. Tanawa si Jacob. Tanawa si Jacob. Sa diyan, itawag ang pagkabalon ni Joseph na bitbitin na si Jacob. Di-adto siya kang Jacob. Karon pag-adto ni Jacob, ang pag-adto ni Joseph kang Jacob, tanawa kung sa una niya ni Sulti. Kang Joseph, bumalik ka, tanawa. In verse 3, and Jacob said unto Joseph, ang sa iyahang Sulti, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan and blessed me. Tanawa. Ang pag-anak ni Joseph, iyahan na yung diignan si Joseph, iyon si Jacob. Pabalo ka, Joseph. The El Shaddai, or the God Almighty, He called me up, wants me to do His will, and He blessed me. Na ay Diyos, the God Almighty, na nagtawag na ko, ipahimutan ko, ipadalaningan ko. Maunang mensahe nga iyahan gihatag kay Joseph. Maunang nga mensahe ang gusto niyang ibilin kay Joseph. Nga ang iyahan ay life, ang purpose sa iyang life, walay life. Nga naa siya'y mapakita sa kalibutan na naay Diyos. Nga maoy rason kung unsa siya taman sa iya kanakapuan sa iyang life. He wants to show the world that there is a God who is the reason for everything until that point in time sa iyang kinabuhi. Amen. Mauna iyahang life's purpose. Mauna iyang life's message. Mauna yung mensahe gusto niyang iabot sa kalibutan. So everything na pagkasabot niya na, pagkabalo niya na, everything na iyang ihimot, pagkabantay ka, he made an altar unto the Lord. He tried to raise up yung mga children sa fear sa Ginoo. He went back to Canaan. Ibalik siya sa Canaan para iyahang istablisar na ay Diyos na panalangin na kinabuhi. He did everything to let the world know na ang reason kung nano di padayon siya o nag-exist siya is God. Amen. Kung noon yung may-exalt, kinanglan at kumasaktan, do you have a purpose that shakes your heart and steers your soul? Amen. I would like to ask you, nabati ba na mo nga ang tuyo sa Diyos ay kinabuhi? Something that would truly speak to your heart and truly would steer something in your soul. Kung di pa kayo kapapunan na natuyo na ay Diyos na gusto niya nga ang imong kasing-kasing fully in reverence diha sa kahadlok, diha sa Espiritu, diha sa pagsunod sa Diyos. I'm telling you, you are yet to have a purpose sa imong kinabuhi. You are yet to fill out your bucket list. Inanahiyaw na ito, pagsabot. Una, ang unang ibiling, mensahe sa kinabuhi ni Jacob para kang Joseph o para sa iyang mga anak, para sa iyang mga apo. It's about faith and faithfulness.